Noon kumilos si Luis at ninama ang mainit itong palad ang kanyang mukha. Sa totoo lang, nakatulong yon upang pawiin ang lamig na nararamdaman ni Jade. Hindi naman ganun kalakas ang bukas ng air conditioner ng kotse. Pero dahil nga basa siya at medyo nilalamig siya, ayaw naman ni Luis na buksan na lang ang bintana ng sakyan dahil hindi nito gusto o may makita sa ayos niya. Baka kasi maging tampulan daw siya ng usapan sa SJU kapag nagkataon. I care so much about you, kaya gusto ko lagi kang masaya. Pagkasabi niyon, ay may inabot sa backseat si Luis. Iyon ang paper bag na dala nito kaninang tanghali sa quadrangle. Ipibigay ko sana to sa'yo kanina, kaso wala ka sa mood. Nanlaki ang mga mata ni Jade sa nakitang iabot yun sa kanya ng binata. iPhone? I'm sorry, pero hindi ko matatanggap. Tanggi niya, saka ibinalik ang box kay Luis. Sunod-sunod na umiling ang binata. Binili ko yan kahapon, kasama ko yung kaibigan ko at siyang pumili niyan para sa'yo. Makikilala mo rin siya mamaya. Pero masyadong kasi mahal to. Okay lang, ikaw naman yan, kaya kahit gaano pa kamahal, it's worth it. Speechless na pinaglipat-lipat ni Jade ang tingin sa hawak na kahon at sa gwapong mukha ni Luis. Saka para mas madali mo ako matawagan kapag kailangan mo ako ng tulong. Just like what happened kanina. Kaya sige na, tanggapin mo na yan. Sa totoo lang, kahapon na-miss talaga kita ng husto. Naisip ko nga dapat matagal na kitang binigyan ng cellphone para kahit hindi tayo nagkikita kung minsan, nakakamusta kita. Kung ano ang lagay mo, kung kumain ka na ba o nakauwi ka ng safe. Parang idinuyan sa alapaap si Jade sa mga sinabi ni Luis. Kaya tuluyan na nga siyang hindi nakapagsalita. Sa totoo lang, matagal na siyang pinagdarasal na sana ay may cellphone siya para kahit paano ay nakaka-text niya si Luis. At ngayon ay dumating na matagal na niyang ipinagdarasal. May bonus pa dahil galing yon kay Luis. Ang dami ko ng utang sa'yo. Ang tanging nasabi, tumawa si Luis. Hindi ko naman inililis ang mga yan kasi lahat ng binibigay at ginagawa ko para sa'yo. Galing sa puso ko. Galing sa puso? Ang sarap naman pakinggan nun, Luis. If there's anything at all that I can do for you, sabihin mo lang. Totoo yon. Dahil mula nung magkalapit sila, ay naging sobrang blush siya. Tahimik ang binata, waring may pinag-iisipan. Actually, wala akong date sa foundation ball next week. So, kung okay lang? Oo nga pala, foundation ball niya sa isang linggo. Sa dami nang nangyari, ay nawala yun sa isip ni Jade. Wala rin naman akong date. Mabuti nga nasabi mo, kasi wala sa plano kong pumunta doon. Pero ngayong ikaw nag-invite, the pleasure is all mine. Nakangiti niyang pagpayag. Nagliwanag ang mukha ni Luis nang umiti ito dahil sa pagpayag niya. So, it's a date? I mean, our first a real date? Paniniyak pa ng binata habang ang ngiti sa mga labi ay nabigstulang naka-plaster na. First and real date. Hindi inaasahan ni Jade na sasabihin niya ng binata dahil para sa kanya, parang simpleng JS prom lang yon. Pero dahil sa sinabi ni Luis ay parang nagkaroon ng mas espesyal na kahulugan ang nalalapit na foundation ball. Ikaw ang magiging first date ko. Ang swerte ko naman pala. Baka sa tinig ni Luis ang katuwaan. Mas maswerte ako kasi makakadate ko ang Prince Charming ko. At ikaw yon, Aragog? May tanong pala ako. Ano yon? Humugot muna na malalim na hininga si Jade, saka inipon ng lahat ng lakas ng loob na meron siya. Yung sinasabi mong friend mo na magpapahiram sa akin ng bihisan, siya rin ba yung kasama mong bumili nito? Ang tinutukoy niya ay ang cellphone na hawak. Tumango si Luis. Bakit? Actually, nakita ko kayo kahapon. Hindi na kita tinawag kasi akala ko bagong girlfriend mo. Pagsasabi niya ng totoo, naging makahulugan ang ngiting sumilay sa mga labi ni Luis. So, inisip mong girlfriend ko si Lauren? Kababata ko lang yon. Sa totoo lang, bagay kayo. Kaya nga napagkamalan kong girlfriend mo siya. Kasi gandang-ganda ako sa kanya. But just like I said before, I think you're the most beautiful girl in the world.
Teka, ano nga palang ginawa mo kahapon sa mall? Namasyal kami ng nanay ko? Ayun oh, sana tinawag mo ako para nakilala ko man lang magiging biyanan ko. Nasa tinig nito ang totoong panghihinayang. Nanlaki ang mga mata ni Jade sa narinig. Ikaw ha? Yung mga banat mo, napapansin ko na yan. Mabuti naman at napapansin mo. Akala ko kasi hindi eh. Muntikan ko na ngang isiping mamanhid ka? Makahulugan na muling sabi ng binata. Nakangiti lang na nagyuko ng ulo si Jade. Ayokong umasa, Luis. Sana wag mo akong bigyan ng rason para umasa. Si Lauren ang sumama kay Jade sa pagpapaayos ng buhok habang nagbalik naman ng SJU si Luis sa hindi nito sinabing kadahilanan. You are very beautiful. Walang dudang insecure siya sa'yo. Naiiling na sabi ni Lauren habang binubuklat ng hawak na magazine. I believe that the only cure insecurity is acceptance. At iyon na kailangan matutunan ni Cindy. Huminga na malalim si Jade. Maganda si Cindy at mayaman. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nakakaramdam pa siya ng ganun. Si Luis. Obsessed siya kay Luis. Kaya ikaw yung pinag-iinitan niya. Paliwanag ni Lauren. Naisip na rin naman niya yun noon pa man. I was once like you are now. Pero hindi naman ginawa sa akin ng ex-boyfriend kong ginawa sa'yo ni Cindy. May boyfriend ka? Hindi makapaniwalang tanong niya. At least, nabawasan ang karibal ko kay Aragog. Yeah, and actually, balak na namin magpakasal sa susunod na taon. Hindi pa alam ng mami ko ang balak namin ni Andrew. Actually, hindi rin naman niya alam na may boyfriend ako. Hindi niya alam? Noon napansin ni Jade ang lungkot sa mga mata ni Lauren. She wants me to marry someone that I don't love. Nakakatawa nga eh. Hindi nga niya sinabi yon until we got here. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Tumango si Lauren. Pero dahil mahal ko sa Andrew, hindi ako susuko. You know it's true love with just a touch of your hand or kahit sa simpleng kislap lang ng kanyang mga mata. Kaya dapat, when you found that someone, wag mo na siyang pakakawalan. Because true love is simply irreplaceable. Hindi nakapagsalita si Jade. At kung ang sinabi ni Lauren ang kanyang paniniwalaan, may mga posibilidad na true love nila si Luis ang isa't isa dahil yon ang sinasabi ng mga mata ng binata at maging ng mga haplos ng kamay nito sa kanya. Jade! Mabilis na bumangon ang matinding galit sa dibdib ni Jade sa pagkakita kay Cindy. Anong ginagawa ng babaeng turoon? Aawayin naman ba siya? Nang mula sa likuran ni Cindy, ay lumitaw si Luis. Agad na napanatag ang kanyang kalooban. May sasabihin yata si Cindy sa'yo. Sabi ni Luis, saka lumapit sa kanya. Tiningnan ni Jade si Luis. Nanginitian siya ay parang nakita niya sa mga mata nito ang sinabi sa kanya na mapasukan niya to ng CR noong isang araw. Tahan na, I'm here. Wala nang pwedeng manakit sa'yo. Noon nabuhay ang dibdib ni Jade ang lakas ng loob na salubungin ng tingin ni Cindy. What? I just want to tell you that I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. Personally. Alam ko masyado ako naging salbahe sa'yo at hindi birong ginawa ko lately. Simula ni Cindy, hindi ko may buo si Jade kaya nagpatuloy ito. Nalaman ng parents kong lahat ng ginawa ko. Nagalit nila sa akin, kaya pinadrop na nila ako bago pa man ako i-kick out ng SJU. You know I love Louis so much. Nakita ni Jade ang pag-islap ng luha sa mga mata ni Cindy at kahit matindi ang galit na nararamdaman niya para dito, ay hindi pa rin niyang napigilan na makaramdam ng awa. At naiinggit ako sa'yo kasi nakita ko na mas masaya siya kapag kasama ka niya kaysa noong boyfriend ko pa siya. Sa huling sinabi ni Cindy ay nabasag na ang tinig nito. Mamaya nang alis ko papuntang Japan, doon na raw muna ako o baka for good na, hindi ko masabi. I'm sorry, Jade. Pagkasabi niyon ay tuluyan ng umagos ang mga luha nito. Alam kong it's too much asked for you to forgiveness. But if you could promise me that you will take care of him,
Pagkasabi niyon, ay saka nito sinulyapan si Luis na nakamata lang. Iisipin ko na ring pinatawad mo na ako. Anitong nagpahid ng luha pagkatapos. Ramdam ni Jade ang katapatan sa mga salitang binitawan ni Cindy. Maaaring ang mahal na babae si Luis dahil sa ginawa nitong pagkukumbaba. At kung gusto na nitong patawarin, parang hindi pa siya open doon. Siguro, dahil wala pang isang linggo mula na mangyari ang mga nangyari. At kapag nakikita niya ang CR ng Cass, kung saan nangyaring insidente, ay parang bumabalik sa kanya ang lahat. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng bahagyang trauma at habang hindi yun nagagamot, ay hindi siguro magiging ganap ang kanyang pagpapatawad. Gusto ko sana, pero hindi ganun kadali ang lahat. You know what I mean, and I'm sure you understand. That maybe someday, sa ibang pagkakataon baka sakaling magkaayos tayo. Malungkot niyang sabi. Naiintindihan ko, but please do me a favor. Ani Cindy na nagpahid ng mga luha, saka sinulyapan uli si Luis. Huwag ka mag-alala, aalagaan ko si Luis. Ani Jade, nanginitian pa ng tapat si Cindy. Aalagaan ko si Luis dahil mahal na mahal ko siya. Totoo, pero sa kabila ng nararamdaman ni Jade, ay hindi niya yung kayang sabihin kay Luis. Hindi naman kasi magandang tingnan na siya pa ang gagawa ng first move. Sa ngayon, ay kailangan niya magkasya sa pagkakaibigan nila at sa lihim niyang pagdilingin para sa binata. Ikaw bang gumawa ng paraan kaya nalaman ng parents ng lahat? Tanong ni Jade kay Luis na makaalis na si Cindy. Tila nag-aalangan na tumango ang binata. She deserve it. At yung dalawa pa niyang kasama, kasabay rin niyang na-drop kahapon. Dama niyang totoo sa loob ng binata ang sinabi. You know, I hate seeing you cry. At ayoko nakikitang may umaapi sa'yo. I don't know. Pero mula nung tanggapin mo ako bilang kaibigan mo, I promise myself never to allow anyone or anything to hurt you. Kung sakali man, I'll make sure na may bibigyan ko ng hustisya. Madamdamin pa nitong pahayag. Parang gustong umiyak ni Jade. Siguro sobrang masaya lang siya sa lahat ng nakikita niyang malasakit ni Luis. Salamat sa lahat. Yun lang ang naisatinig niya, saka tumiyad para dampian ng simpleng halik sa pisngi ang binata. Ano ka ba naman, Luis? Daig mo pang ikakasal sa ginawa mong yan? Puna sa kanya ni Pauline. Nasa loob niya sila noon ng auditorium kung saan gaganapin ang ball at wala pa rin si Jade. Malapit na mag-umpis ang program, wala pa rin siya. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi naman niya sinasagot. Nag-aalalang paliwanag ni Luis, saka muling nagdial sa kanyang cellphone para tawagan ng dalaga. Oh, ayan na pala si Jade eh. Si Rhea na nasa entrance ng auditorium nakatingin. Sa narinig ay agad lumipad ang mga mata ni Luis sa gawin ng entrance para lang matulala sa nakita. Jade stood in the crowd in a simple yet elegant red dress. Lalong lumutang ang kinitong kaputian dahil sa kulay ng bestida. Lalo na ang magagandang binti ng dalaga. Hindi magawang alisin ni Luis ang pagkakatitig sa mukha ni Jade nang makalapit ito sa kanila. Ang itim na buhok ng dalaga ay nakalugay lang. Parang gusto yung damhin ang kanyang mga kamay at amoyin. Ang mukha ni Jade, pinahiran lang ng simpleng makeup. Na maglakad to palapit sa kanila, ay napansin ni Luis ang maraming pares sa mga matang lihim na humahanga sa kagandahan ng dalaga. Hello? Bati ni Jade na makalapit. Noon parang nahimasmasan at natauhan si Luis. Ang ganda-ganda mo naman, Jade. Puri ni Rhea sa dalaga. Thank you. Tila nahihiya pang sabi ng dalaga. Kanina ka pa hinihintay nitong groom mo. Akala yata niya, ikakasal na kayo, kaya sobrang worried na baka hindi ka sumipot. Pabirong sabi ni Pauline. Tumawa lang si Jade. Pasensya ka na, Luis. Si tatay kasi naghatid sa akin, kaya hindi na ako nagpasundo sa'yo. Tapos naiwan ko pa yung cellphone sa kwarto ko. Sorry ha? Okay lang. Ang importante nandito ka na. Aniya, saka matimis ang nitian ng dalaga.
Hay nako, ang daming langgam. Para pa kayo magmamodel ng toothpaste sa ganda ng ngitian nyo? Tara na nga doon. Doon na tayo sa table natin. Biro uli ni Pauline. Nakangiting napapailing si Luis nang hawakan niya sa siko si Jade. Saka ito inalalayan papunta sa kanilang mesa. Ilang sandali na ang lumipas, wala na magsimula ang programa. Pero wala roon ang atensyon ni Jade, kundi sa kanyang kasama, kay Luis. Hindi niya maintindihan kung bakit mula kaninang dumating siya, ay pirmi ng tensyong nasa pagitan nilang dalawa ng binata. Hindi niya mawari kung kinakabahan siya, naiilang o nahihiya. Para ding hindi siya komportable. Simple lang naman ang tabas ng bestidang suot niya. V-neckline at sleeveless. Hindi backless, dahil ayaw ng kanyang tatay na magsuot siya na masyadong revealing na damit. Kaya sigurado siyang hindi ang kanyang damit ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng discomfort. Para kasing may kung anyo sa titig ni Luis, nakakadagdag pang pagiging tahimik nito, kaya lalong nakakaramdam ng tensyon si Jade. Would you like to dance? Tanong ni Luis nang pumainan lang ang If You're Not The One, na soundtrack ng paboritong pelikula ni Jade na Made in Manhattan. Sa wakas, nagsalita ka rin. Akala ko nalulun mo na yung dila mo eh. Oo naman. Pabirong komento ni Jade sa kagustuhang pawiin ang kakaibang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Inalalayan niya si Luis papunta sa dance floor. Pilit niyang itinago ang kaba na umahon sa kanyang dibdib nang hapitin siya ni Luis at mahigpit na hawakan siya ng isang kamay. Favorite song ko yan, lalo ng movie na yan. Ilang beses ko nang pinanood pero kinikilig at naiiyak pa rin ako sa ending. Iyon ang nanula sa mga labi ni Jade nang sinimulan nilang sabayan ang mabagal na awitin. Talaga? Yun ba yung movie ni J-Lo? Yung maid siya sa hotel? Tapos nagustuhan siya ng senator? Oo. Actually, running for senator pa lang yung leading man na makilala sila. Napanood mo na ba? Ang ganda, di ba? Ninitian siya ni Luis. Hindi pa. Hindi kasi ako mahilig sa mga love story. Nakokornihan ako. Ganon? Pero yun naman taga ang buhay, di ba? Minsan corny. Alam mo, dapat manood ka rin ng ganon. Tingnan mo ako. Kakabas at kakapanood ng mga love story. Kahit minsan maraming problema, naniniwala pa rin ako sa happy ending. Naniniwala naman ako sa happy ending, hindi lang halata. Sabi kasi nila, babaero daw ako. Sinunda ni Luis ang isang mahinang tawa ang sinabi habang nakatitig pa rin sa kanya. Babaero ka nga, pero sana sa kabila na maraming magandang babae naghahabol sa'yo. Sana panain ni Kobito yung puso mo para ma-inlove ka rin sa akin. Lahat naman ng prince nagbabago para sa mga princess nila. At para sa akin, ikaw ang prince ko kahit hindi mo alam. You look so beautiful. Alam mo ba? Pakiramdam ko nga ang daming lalaki rito na nainggit sa akin ngayon. Nakangiting sabi ni Luis. Oh, sabagay, kung kasing gwapo mo naman ang magsasabi sa akin na ganyan, talagang maniniwala ko maganda nga ako. Anyway, ikaw din. Ang gwapo mo din sa suot mong suit. Mahinang tumawa ang binata. This is the best foundation ball ever. Thank you for being my date. Nang titigan ni Jade sa mga mata si Luis, para siyang nakakita ng bituin dahil sa kakaibang kislap ng mga yon. Halatangang napakasaya ng binata. Pareho tayo. Ako rin. Ang saya-saya ko ngayon. Naisatinig niya sa naglalambing na inilapit ang kanyang pisngi sa dibdib ng kasayaw. Bagay na bagay pala para sa feelings ko sa'yo, ang message ng kantang to Luis. Sana parang sa movie, pwede rin maging tayo kahit mayaman ka at mahirap lang ako. Talaga? Muling sinalubong niya ang mga mata ni Luis. Masaya ako, kasi kasama kita. Lakas loob niyang sagot. Sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ng binata. Pagkatapos ay yumuko ito at hinalikan na kanyang noo. Ako rin, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Pagkasabi niyon, ay kinabig siya nito palapit at niyakap ng mahigpit.
Parang gustong umagos sa mga luha ni Jade. Hindi lang dahil sa sinabi ni Luis, kundi maging sa uri ng damdaming nararamdaman niya. Kalakip ng bawat salita ng binata. Okay lang kahit masaktan ako. O kahit tagan mo na rin ako ng expiration date. Basta mahal kita, Luis. And I will do everything maiparamdam ko lang sa'yo kung gaano kita kamahal.